ang huling babala ni Jesus sa huling henerasyon. Final warning 2024. So ano kaya tong huling babala ng ating Panginoong Jesus sa bagong henerasyon? Ito kaya ay totoong magaganap sa 2024. So itong video pa to, hindi ko pa to na nakikita eh. So napaka-interesting nito. So mula kay sa yung araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Master Channel. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Okay, so wag na natin patagalin to mga kapatid. Wala na tayong hinihintay. Simulan na natin. Sa aklat ni Mateo, Kabanata 24, versikulo 34, matapos sabihin ni Jesus sa kanyang mga apostol ang mga tanda ng katapusan ng panahon patungo sa kanyang pangalawang pagdating, sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi mawala ang lahing ito hanggang hindi pa natupad ang lahat ng mga bagay na ito." Anong lahi ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus dito? Yan ang ipapaliwanag natin sa video na ito. Ngunit bago iyon, siguraduhin nakasubscribe ka kaibigan sa ating channel at naklik ang bell icon para hindi mo malampasan ang mga susunod na mga videos na talaga namang magbibigay sa atin ng lalong pagkamangha sa salita ng ating Panginoong Diyos. By the way, bago natin ituloy, aling henerasyon sa palagay mo ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus at bakit? I-share mo naman sa comment section ang iyong opinion. Salamat kaibigan. May mga kritiko na nagsasabing ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay ang henerasyon ng mga apostol noong unang siglo, Anyo Domini, at ito raw ay napapalabas na hindi mapagkakatiwalaan ang Biblia dahil iyon ay nangyari 2,000 years na ang nakakaraan at narito pa rin tayo. Ito pa rin tayo. Ngunit maaaring madaling itanggi ang alikasyong iyon dahil sinabi ng ating Panginoong Jesus na walang nakaalam kung kailan siya babalik, tulad ng nakasaad sa Mateo Kabanata 24, versikulo 36. Natapwat tungkol sa araw na yaon at oras wala nang makakalam ni ang mga anghel sa langit kundi ang Ama lamang. At sa versikulo 44, sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan." Kaya't hindi maaaring tinutukoy ni Jesus ang henerasyon ng mga apostol, sapagkat magkakaroon ng pagtutol sa kanyang mga sinasabi kung itinuturing na literal na mangyayari ang kanyang pagbabalik sa henerasyon nila. Inaasahan nila na mangyayari ito sa kanilang buhay, kaya't hindi ito ang maaaring tinutukoy ng ating Panginoong Jesus. May ilang mga scholar ng Biblia na nagsasabing ang henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay ang henerasyon ng mga makasalanan na binanggit niya sa Marcos Kabanata 8, versikulo 38 na nagsasabing, "Kapag ikinahiyan ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalan ng mga tao sa panahong ito, ikakaya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sa madaling salita, ang mga makasalanan at mga nagkakasala ay manatili hanggang sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat may katotohanan ito at mas may kabuluhan, hindi ko iyon lubusang iniisip na iyon ang naging ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Upang malaman ang eksaktong henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Jesus, mahalaga na unawain natin kung ano ang ibig sabihin niya sa lahat ng mga bagay. Muling bigkas ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 24, verse 34. "Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito." Ang mga bagay na tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay ang mga tanda ng kanyang pangalawang pagdating. Ang huling mga tanda na binanggit ng ating Panginoong Jesus bago ang kanyang pagbabalik ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 24, versikulo 29. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag
maliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at may anig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Sa susunod ng bersikulo, ibinabanggit niya ang kanyang pagbabalik na nagsasabing, at pagkaraan ng mga bagay na iyon, makikita ang tanda ng anak ng tao sa kalangitan. Kaya tinutukoy ng ating Panginoon Jesus ang henerasyon na makakaranas ng pagkatupad ng mga tanda na ito sa panahon na iyon. Ang lahat ng mga bagay, binabanggit niya pa dito, na tinutukoy ng ating Panginoon Jesus ay ang mga tanda na kanyang binanggit bago ang kanyang pagbabalik. Pero mas detalyado pa ito kapag tinignan natin ang aklat ng pahayag. Sa pahayag Kabanata 6, versikulo 12, binabanggit ang mga parehong kosmikong tanda bago ang pagdating ng ating Panginoon na nabanggit sa Mateo, Kabanata 24. Sabi sa pahayag Kabanata 6, versikulo 12 to 14, nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim, nakasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay So ito na yung ano no, ito na yung pagdating ng ano no ng paghukom. Yung ano na, yung pitong trumpeta na to. Yung napakatindi nitong paghukom ng mga kapatid. Yung itong matatamaan talaga, yung mga ano talaga, yung makasalanan talaga ng mga tao sa bagong henerasyon. Sinabi nga dito ni pinaliwanag dito ni sa yung araw na ang ikakaya dito ng ating Panginoon ay ang mga makasalanan tao sa bagong henerasyon. So itong China, ito ang ikakaya niya kasi masyadong bastos to sa yung Kristiyano tong China . Hindi lang sa China, kahit saang lugar, basta hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesus at inusulto mo, talagang sa pagdating ng paghukom, talagang madadamay ka talaga dito sa puot ng ating Panginoong Hesus. kasimpula ng tugo, nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot ng bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Kung mapapatuloy ka sa pagbabasa, makakabanggit din ito tungkol sa mga hindi nagbabalik loob na nagtatago sa mga kubatan para takasan ang presensya ng ating Panginoon. Ito ay nagpapahiwatig na ang henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoon Jesus ay mabubuhay sa panahon ng ika-6 na tatak. Pero mas detalyado pa ito dahil may isang tanda na binanggit sa pahayag Kabanata 6, versikulo. So alam niyo mga kapatid, kaya may mga ganitong content sa yung araw, yung mga ganitong content sa sa YouTube kasi marami na yung mga tao ngayon ang na tinatamad ng magbasa ng Biblia, kaya ito may ganito silang content para ipaliwanag talaga nila kung ano talaga ang meaning o ang kahulugan, ang talagang ibig sabihin ng mga malalim na nakasulat sa Biblia na hindi naiintindihan ng ibang tao. Kahit ako nga nagbabasa ako ng Biblia, yung iba hindi ko pa masyadong naiintindihan . Kaya ito nanonood ako na itong mga content na ito at binibigyan ko rin ng mga reaction video. Hindi naman tayo accept lagi, hindi naman tayo palaging tumututol sa mga ito kasi ang mga content creator na ito, itong mga gumagawa ng mga content na ito ay tao, hindi lang naman din sila perpekto. Kahit ako, hindi ako perpekto magsalita. 12 na wala sa Mateo Kabanata 24, versikulo 29, at ito ay ang malupit na lindol. Alam mo bang nabanggit din ang malupit na lindol sa huling 7 salot sa pahayag Kabanata 16, versikulo 17 to 18. Ito yung nagsasabing, pagkatapos nito, ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid, at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo, naganap na, kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likain ang tao dito sa lupa. Sa kabilang banda, ang henerasyong tinutukoy ng ating Panginoon Jesus ay ang henerasyon na makakaranas ng pagkatupad ng lahat ng mga tanda na patungo sa kanyang pagbabalik, kasama na ang malupit na lindol na nabanggit sa huling 7 salot. Alam mo bang tayo ay kasalukuyang nabubuhay sa ika-6 na tatak? Ang
ang pitong huling salot ay huhulog sa lalong madaling panahon at babalik na ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay, handa ka ba, kaibigan? Kung hindi pa at nais mong maging handa, kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at makapagligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, amin pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo ngayon. Sinusuko po namin ang aming buong pagkatao sa aming Panginoon sa Kristo na siyang aming tagapagligtas. Tulungan kami, Panginoon, na maging matatag at magkaroon ng pananampalataya na mas malalim habang kami, Panginoon, ay pumupunta sa huling kapanahunan. Gabayan kami, Panginoon, hanggang sa kawakasan ng mundong ito at tulungan kaming ihanda ang lahat ng mga tao sa aming paligid upang sila rin ay maging handa. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Oh, kaya nga itong Biblia talaga ay napakahalaga talaga sa ating mga mananampalataya talaga. So, hindi dapat ito baguhin. Kung babaguhin man ito ng China, to siguradong magagalit tayo. Sigurado kung ako lang, magalit ako. Kung ako lang talaga, magagalit talaga ako. Gusto pa nga siguro nila, ipakita ko siguro nila na susunugin ko yung ginawa nilang libro na na binago nila ang salita ng Diyos at siniraan nila. So malaking yun eh. Siniraan nila ang Panginoong Diyos. Yung baka matumba, baka tulad pa sila doon kay Puro Luca Biga na hindi na napakita sa mga publiko. So ginawa niya sarili niya, Ininila niya ang sarili niya, napatay na daw siya kahit nagtatago lang kasi sa hiya. Kaya ito nga ang sinabi na inyong pinaliwanag nga ito ni Sayong Araw, yung napakagaling paliwanag nito ni Sayong Araw, idolo ko talaga tong content na ito na sa bagong henerasyon, tong mga makasalanan na ikakahiya ito ng ating Panginoong Diyos, at ito ang makasalanan, ito ang hindi nagbabago at patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan hanggang sa kanyang pagdating. Hindi natin alam kung kailan darating, na para siyang kidlat na darating, parang magnanakaw sa gabi na darating siya. So kung hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, wala na, huli na ang lahat. Kaya mas importante talaga itong Biblia na gawa ng tulad nitong ginagawa ni Sayong Araw, tulad ng ginagawa ng iba diyang mga content creator diyan, puro Bible history, kasi pinaliwanag nila dito kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa Biblia. Kaya itong mga dahil marami na ngayon ang mga kabataan, ang mga tao na hindi na naniniwala sa Diyos, puro galit at na lang ang nasa utak, puro away at galit na lang ang nasa utak, puro patayan. Kaya ito nga, mas mahalaga itong mag-aral pa talaga tayo, mag-aral ng salita ng Diyos, para dahil ito ay napapagpabago sa ugali ng tao. Okay, hanggang dito na lang po mga kapatid, at salamat sa inyong panonood. Makita-kita tayo sa next reaction video ko, at mag-iingat po kayo palagi. Salamat po. Peace out. Ako po si Dexter Braganza. Mag-subscribe kayo sa aking Pinoy Master Channel. Pakiusap po.